Samantala sa iba pang balita, muling nagtipon-tipon ang mga naging biktima ng human rights violations noong rehimeng Marcos. Pangunahin sa kanilang agenda ang kompensasyon ng kasong isinampa sa Estados Unidos. Ang buong ulat mula po sa aming kasamang si Emil Carrion. Sa pagpasok ng 21st century ay narito pa rin ang mga tinaguriang martial law victims sa pagtitipon nila sa punong tanggapan ng Commission on Human Rights. Espesyal ang araw dahil ito ang pagpupulong para mapag-usapan ng magiging kompensasyon mula sa mga kasong isinampa sa Estados Unidos. Ito ay pinapangasiwaan ni American lawyer Michael Swift at human rights advocate Attorney Rod Domingo. Binalita lang natin sa ating mga victims, claimants na narito ngayon na tayo nga ay nakatanggap ng 10 million US dollars at ipamimigay natin ito siguro sa mga early next year at tigwa $1,000 ang tatanggapin ng bawat isa. Malinaw naman na lumaban ang mga tao ng panahon na yun, hindi para makatanggap ng pera, kundi para sa katarungan, para sa demokrasya, para sa hustisya, para sa kapayapaan. Sa ngayon, 7,526 na biktima ang naitala sa listahan ng mga apektado, halos 41 taon nang naghahanap, nangungulila at naghihintay ng hustisya. Ang mga nakaligtas, ang iba'y namatay na. Ang iba'y nakaratay na at ang mas marami ay pamilya na lamang ang naiwan para ipagpatuloy ang laban. Pero kailangang manindingan. Sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Benigno S. Aquino III, isinabatas ang Human Rights Victim Reparation and Recognition Act of 2013, halos kasabay ng ika-7 taong anibersaryo ng EDSA 1 Revolution. Kahit maliit lang yung matatanggap, nakita naman natin kung gaano kasaya sila dahil mahirap nga naman ang buhay ngayon at nakita rin ninyo na ang kalakan sa kanila ay galing sa mga mahihirap na pamilya. Talagang napakahirap nito at talagang halos dugo ang pinapawis natin dito. Ganun pa man, tinanggap na natin kahit na 10 million sa ating mga claimants, mga victims, mahalaga na yan. Taon-taon ay nagbabalik tanaw tayo sa kasaysayan ng mga bayani. Ang mga biktima ng paglabag sa karapatang tao ay may tuturing na buhay na bayani. Nakalulungkot na pinirmahan ng ating Pangulo noong Pebrero pa yan, itong taon na ito, pero hindi naman siya nag-appoint ng mga members ng Compensation Board. Yun ang gagawa ng IRR. So, hindi kumikilos. Kailangan mag-appoint na siya para mabigyan. At yung mga gusto mag-claim, pwede pang mag-file ng claim doon. Ang bagong henerasyon ay mas mabigat ang responsibilidad, pangangalaga at pagpapanatili sa natamasang kasarinlan. Tungkulin natin bilang mga kabataan na alamin natin ang ating kasaysayan. Pag-aralin natin kung ano ang nakaraan at ano man ang aral na makuha natin dito ay magiging puhunan para tayo mismo magiging kabahagi ng mga lumaban at yung sa kasalukuyan ay lumalaban pa rin para may pagpatuloy natin ang ating demokrasya at hindi magkakaroon ng kadiliman na naman. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carrion.